our topic for tonight ay pinamagatan ko pong When Heaven Comes Near, God with Us. When heaven comes near, God with us. Emmanuel. Yan po ang isa sa mga pangalan ng Panginoong Jesus. At ang ibig sabihin po ng Emmanuel is God is with us. God is with us. Palagi po nating kasama ang ating Panginoon. At ang ating pong key-text ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 1 verse 23. Mga kapatid, nilalagay ko po sa sa chat box. Wala tayong PowerPoint muna, nasa chat box po lahat. Then moderator, please stand by at paki-pin lagi yung mga chat ko. Thank you mga moderators. God bless you. Sabi po sa Matthew chapter 1, pumipiyok pa ako. Matthew chapter 1 verse 23. Sabi dyan, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Alam niyo po, sa ilang taon at sa hinaba-haba ng panahon na tayo ay nabubuhay, kailan po ba tayo iniwan ng Diyos? Kailan po ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Hindi po ba't walang oras, walang minuto at walang segundo na pinabayaan tayo ng Diyos? Never. Tama. Sa loob ng ilang taon na tayo ay nabubuhay, kailan ba hindi nag-provide ang Panginoon sa iyo? Kailan ka ba nagutom at hindi nakakain sa loob ng isang araw, 2, 3, 1 linggo? Ang Diyos ay palaging nandyan. Minsan po, nararamdaman natin na hindi natin nararamdaman ang kalapitan ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ng Diyos. Meron lamang po talagang punto ng buhay natin na mararamdaman natin na God is so distant. And it's a test of character. It's a test of character. It's a test of faith. Nandyan ka pa ba, Panginoon? Naririnig mo pa ba ang aking panalangin? Maaaring ganito po ang nagiging panalangin natin o sigaw ng ating mga puso kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay. Pero kung babalikan nyo po ang mga nakaraan, mapapatunayan nyo napakadakila, napakatapat at napakabuti ng ating Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon ay nandito pa rin po tayo. Palakpakan nga natin si Lord. Imagine niyo matatapos na po ang 2025. Sinamahan tayo ng Panginoon sa taong 2025. Masyadong maraming nangyari, masyadong maraming naging kabigatan, problema, pagsubok, yet in the midst of it all, grabe tong taon na to. Totoo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nandito pa rin. Pasalamatan nga po natin si Lord. Pwede ba nating sabihin, thank you, Lord? Diba? Ilang problema yung napagtagumpayan mo, ilang pagsubok yung nakayanan mo, ilang iyak yung pinunasan mo yung luha mo. Pero sinamahan tayo ng Diyos sa taong 2025 at mas lalo niya tayong sasamahan sa taong 2026. Sino po dito ang excited sa 2026? Wow, Eslo said, God bless. I'm so happy na marinig yan. Excited. Alam nyo, lahat ng mga tinanim natin ngayon 2025, kung ang 2025 ay punong-puno ng pagsubok, I declare that 2026 will be your winning year.
I declare that your 2026 is your winning year. In Jesus' name. It is yours to claim. Lord, magtatagumpay ako sa 2026. Amen. God is good. There will be breakthrough in all aspects of your life. One of the greatest miracles of Christmas is, not only that God sent His Son, but that God chose to come near. Ganda po, no? Hindi lamang po naparito ang Panginoon, naparito siya upang maging malapit sa atin. Naparito ang Diyos, hindi para po maging distant God, pero gusto ni Lord maging close sa ating lahat. He chose to come near. And Christmas is heaven stepping into earth. It is the Creator choosing to dwell with His creation. Amen. Thank you, Luis and Asita. God bless you. Ang ganda po kasi ang Diyos pinipili niya pong maging malapit po sa atin eh. Pero alam niyo minsan nakakalungkot. Tayo yung lumalayo. Sino po dito yung lumayo sa Lord, nagtampo? Meron po ba? Nag-backslide? Meron po ba? Mga tao na dahil sa dami ng mga hirap at problema ng buhay, piniling tumalikod sa Diyos. And it's okay. There's no judgment. No judgment. It's okay to be honest. Kasi ngayon nandito ka naman eh. Kung ikaw ay dating backslider, tingnan mo ngayon ang ginagawa ng Lord sa buhay mo. Tingnan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kahit nga nung nag-backslide tayo, kahit nung mga lumayo tayo sa Panginoon, naging mabuti pa rin ng Diyos eh. Nag-provide pa rin siya. Nagpadala pa rin siya ng mga tamang tao sa'yo. Hindi kanya iniiwan sa kabila ng pag-iwan mo sa Kanya. Hindi siya tumalikod kahit ilang beses tayong tumalikod sa Kanya. At hindi nawala ang pagmamahal niya sa'yo kahit noong mga panahong nanlalamig ka sa Kanya. Jesus did not come to observe us from a distance. He came to walk with us. Wow, praise God. Thank you, Anya, and God bless. He came to walk with us, to feel our pain. He came to feel our pain. And He came to live among us. Sino po dito nagpapasalamat kasi natagpuan siya ng Diyos? Natagpuan tayo ng Diyos eh. Thank you po, Miss Effortless. God bless you. Nagpapasalamat tayo kasi, alam nyo, nakakatawa. Sorry nakakatawa. Ako para sa akin, hindi ko inakalang dito sa TikTok mangyayari lahat ng to. Ako po, to be honest, hindi ko akalain na sa TikTok pala ako gagamitin ni Lord. Kasi bakit? Kasi po, for the past 4 years of my life, I am serving God inside the church. I am pastoring a community church. At hindi ko akalain na dito sa TikTok pala ako mag-share ng gospel and this will be the platform of God para po sa akin to preach the word. At kayo, for sure, may mga tao dito hindi nyo alam na dito rin pala sa TikTok nyo mararanasan ang kakaibang pagkilos ng Panginoon. Dito pala. Diba, hindi nyo akalain, hindi nyo inaasahan na maybe you are just browsing, you just want to be entertained by mga videos and all. Pero dito pala tayo,
pagsasama-samahin at dito tayo magkakaroon ng connection. At dito pala maraming tao ang mababago ang buhay, ang matututo ng salita ng Diyos. Ito po ay planado ng Panginoon. Amen? Dito sa platform na ito, ang daming buhay ang nabago. Ang daming buhay ang pinagpala. Nakaka-bless yung sinabi kanina ni S. Closet na bago niya makita tong live stream na to, payat na payat siya. I don't know kung ano mga pinagdadaanan ni S. Closet. Maybe maraming mga problema, mga pagsubok. But now, nandito siya. Nanonood siya. At ngayon, napakalaki na ng improvement niya. Lubid na lang kulang. Ganon, di ba? Kaya marami rin dito nakalaya. Bakit? Kasi hindi nagpapatawad. Punong-puno ng pasakit sa puso. Pero binago tayo ni Lord. Alam niyo po, itong Paskong parating, ito po ay deklarasyon na hindi tayo nag-iisa. Kasi dito sa hindi natin inaasahang lugar at platform, dito tayo babaguhin ni Lord. And maybe tonight, hindi mo rin inaasahan na ngayon merong gagawing kakaiba ang Diyos sa buhay mo. Maraming salamat din po sa inyo. Alam nyo, hindi ako magpapatuloy dito kung hindi ko rin naranasan yung suporta nyong lahat. Baka magkaiyakan na naman tayo dito. Lahat naman talaga. Diba? Marami dito nagpapasalamat, pero sa totoo lang, nagpapasalamat din po ako sa inyo kasi iba eh. Iba yung presence ni Lord kapag magkakasama tayo dito. Tsaka talagang ginogrow ng Lord. Alam niyo ba, ang pakiramdam ko, para ako nagsisimula ulit magtayo ng isang church, but this time it's online. Ganun yung pakiramdam ko kasi nagtatrain ako ng mga bago. Meron sa inyo talagang from zero, baby Christian, na ngayon ay naghahangad na matuto. And I praise God because you have that desire, that passion to study, to know more about God. Iba kasi yun eh. Alam nyo, kitang-kita ko sa inyo na, hello po, Pas, Kuya, kung anong tawag niyo sa akin, kailan po ulit may devotion, kailan po may intercessor training, kailan po ganito, gusto ko pong mag-join ng mission partner. Kayo po mismo yon, you have that desire. Binibigyan tayo ni Lord ng passion para mas makilala pa siya. Never ko po kayong pinilit na manood po dito. Na sumubaybay po dito. Pero bakit nyo ginagawa? Dahil merong something kayong naramdaman. Meron kayong something na hindi kayang makita sa mundong ito. Because the truth is, there is fullness of joy, there is peace, there is love in the presence of God. Doon mo lang yun matatagpuan sa presensya ng Panginoon. So when heaven comes near, God with us. Before Jesus did anything miraculous, bago siya mag-ministry, at the age of 30 years old, He was simply present. Before He healed the sick, before He preached the kingdom, before He went to the cross, bago siya nagpapako sa cross, ang pangako niya, I am Emmanuel. I am with you. Kinikilabutan ako. Bago niya gawin ng lahat ng ito, ang pangako niya, nasa iyo ako. I am with you. God is with you. Bago niya gawin yung mission niya sa mundong ito, ang una niyang pinangako, sasamahan kita. Ethel, congratulations! LPT na! Praise God. Ang dami ng LPT sa community natin. Praise God. Bakit nakakaiyak ulit?
Imaginein mo yun. Hindi pa siya nagmi-ministry. Wala pa siyang pinapatunayan kahit na ano. Pero yung pagsilang pa lang niya dito sa mundong ito ay pangako na nasasamahan ko kayo. I am with you. Alam niyo po, sa mundong ito, hindi na po natin kailangan ng magagandang mga advice. Hindi na natin kailangan ng magagaling na preacher. Ang kailangan natin ang Panginoon. God Himself. Gusto ko pong sabihin sa inyo na siya lang po ang kailangan. Siya lang po ang makakasagot. Siya lang ang lunas sa lahat ng mga pinagdadaanan po natin ngayon. It is God Himself. And this God is our Emmanuel. He is with you. Pwede bang pumikit ka lang saglit? Pikit ka lang, tapos pakiramdaman mo lang na nandyan si Lord sa tabi mo. Tapos tinatapik ka niya sa iyong balikat at sinasabi niya, "Anak, I am so proud of you. I am so proud of you." And then feel that embrace from God. Amen? Now open your eyes. Diba? Gaano ka-proud si Lord sa'yo? Binigay niya lahat eh. Wala nga siyang tinira sa sarili niya. 4 points. Number 1. Grabe yung yakap. Point number 1. Kala ko grounding session. Ayan, nasipa ako na naman yung camera. Ay, sobrang mahal na mahal tayo ni Lord. Ramdam na ramdam mo. Sabi ko sa inyo, di ba? Iba yung pakiramdam sa live stream na to. Maaaring makapaghanap ka ng maraming mga live stream dito. Pero ang panalangin ko palagi, Lord, anoint this live stream. Anoint this platform. Alam ko na marami na kayo nakikita na nagsishare ng Word of God dito. Marami na kayo napapanood ng mga videos ng mga sikat na artista, ng mga sikat na mga influencers, content creators. Marami dito mga nagla-live. But one of my prayers is that God anoint this program. Na kapag may mga taong nanonood po dito, ibang klase ang mararamdaman nila. Ibang klase. Mababago yung buhay mo. Kasi alam nyo, kapag nanood kayo ng mga live na nakakatawa dito, okay lang, magiging masaya ka, but only for a short time. Saglit lang. Tapos after mo ulit, na kapag hindi ka na nanonood, ganun ulit, yung buhay mo, wala namang nabago. Pero ang panalangin ko dito sa live stream na ito, kapag nanood ka dito for the very first time, lalabas ka, binago ka na ni Lord. Binago ka na ni Lord. Ibang tao ka na. Bagong nilalang ka na. You are a new creation. The old has gone and the new has come. That is my prayer. Amen. Iba ang presensya ng Panginoon. Alam ko nararamdaman nyo yan ngayon. Pinaparanas sa inyo ni Lord. Tingnan nyo yung point number 1. Napakaganda. God comes near in our brokenness. Number 1 pa lang yan. God comes near in our brokenness. Sino po dito yung broken na broken? Alam niyo po si Jesus, pinanganak siya sa isang broken world. Sa mundong puno ng poverty, ng oppression, ng fear, ng uncertainty. Hindi siya naghintay na maging handa ang mundo. Hindi niya hinihanda yung mundo na dapat pagdating ni Jesus, okay lahat. Hindi po. He entered the world as it was. Yes, puno ng poverty, oppression, fear, and anxiety, uncertainty.
Alam niyo po, God does not wait for us to be whole before He comes close. Wow, what a revelation for tonight. Wow, Lord. Ganda nun. Gandang pang ano niyan, pang post sa social media. God does not wait for us to be whole before He comes close. Hindi siya naghihintay na maging perfect ka. Hindi siya naghihintay na mabuo ka. God comes near in your brokenness. Kahit durog na durog ka ngayon, kahit na ang pakiramdam mo ngayon, pinagbagsakan ka ng langit at lupa, kaya kanyang lapitan. Alam nyo, minsan kapag tayo nasa matitinding, may pangangailangan, makikita mo kung sino yung totoo sa'yo. Si Lord, kitang-kita mong totoo siya sa'yo. Kasi doon sa mga panahon na nilayuan ka ng mga tao, doon sa mga panahon na tinalikuran ka ng maraming mga tao, nandyan siya para sa'yo. Siya lang ang natira. Yes, God comes near in your brokenness. Hindi mo kailangang maging buo, maging okay, maging maganda ang buhay mo para lapitan ka ng Diyos. Naparito siya para sa sugatang mundo. Naparito siya upang iligtas ang mga makasalanang kagaya ko, kagaya mo, at kagaya nating lahat. Napakasarap na malaman na may Diyos na handang magmahal sa atin sa kabila ng ating mga kasiraan. May Diyos palang handang magmahal sa atin kahit na durog at sirang-sira ang ating mga buhay. Kasi yung iba iiwanan tayo eh. Pero si Lord, hindi niya kailanman nagawa yun. Alam nyo, ito napakaganda. If God was willing to enter a messy manger, He is willing to enter your messy life. Pinanganak nga siya sa sabsaban eh. Kasama ng mga hayop. Magulo, madumi, mabaho. Pumasok nga siya sa mundong ito na ganon. Hindi ba niya kayang pasukin ang magulo nating buhay? Hindi pa ba niya kayang pasukin ang sugatan mong puso? Willing na willing si Lord. Willing na willing siyang pumasok at mangialam sa buhay mo ngayon. If you will just let Him. Are you willing? Are you willing? God comes near in our brokenness. Sa lahat po ng mga broken po ngayon, I don't know what's the cause of you being broken. Broken relationship ba yan? Broken hearted ba yan? Ano ba? Broken, ano ba yan? Sa finances mo? Broke ka na? Ano bang nasira? Ano bang durog? Ano bang wasak sa buhay mo ngayon? Kayang-kayang kumilos ng Panginoon. You are blessed. You are not broken all the time. Hindi ka palaging basag. Kasi yung basag mo na yan, kayang gawin ng Diyos na buo. At sabi niya sa kanyang mga salita, I will make all things beautiful in my time. In my time.
Gagawin niya palang maganda ang lahat sa oras niya. Gagawin niyang maganda ang lahat. Maghintay ka lang, kapatid, sa tamang oras, sa tamang panahon ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang susuko. Huwag kang mapapagod. Amen? Huwag kang bibigay. Darating din yan. Darating din yan. Amen. Number 2. God's presence does not remove struggle. It redeems it. Napakaganda. Alam nyo, handa na ba kayo sa redemption ng Lord sa buhay nyo? Ako po, I am so excited sa redemption ni Lord. Ang mga struggle nandyan lang yan. Pero si Lord ang magre-redeem sa atin. God will redeem you. There will be redemption. There will be vindication in His time. You don't need to prove anything. You don't need to explain anything to anyone. Si Mary, hindi siya nag-explain nung time na siya ay nag-conceive ng isang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi siya nag-explain. Mary still faced shame. Kasi virgin birth. Baka akalain ng mga tao siya ay nag-commit ng adultery kasi sapagkat wala pang nangyayari sa kanila ni Joseph. Hindi pa sila kasal that time. Even si Joseph still wrestled with fear. There was still no room during that time in the inn. But Emmanuel did not remove the hardship. He redeemed it with His presence. Alam niyo po, God with us, yung ibig sabihin ng God with us, hindi ibig sabihin easy life. Okay? I will not give you false hope tonight. Our life as believer, as follower of the Lord, it's not an easy life. Okay? Hindi madali. It means meaningful life. Hi, Vin. It's not an easy life, but a meaningful one. Makabuluhan. May saysay. May kahulugan ngayon. May purpose ngayon ng buhay mo. Amen? Hindi ibig sabihin mawawala problema. Hindi ibig sabihin mawawala struggle. Meron pa rin. It's not an easy life. Pero, when God is with you, your pain gains purpose. When God is with you, your pain gains purpose. May purpose ang sakit na pinagdadaanan mo. May purpose yan. May dahilan yan. Amen? Ako, I'm so excited for that redemption. I am so excited for that vindication na nagagawin ni Lord sa ating mga buhay. Even the main characters during this story, Mary and Joseph, before Jesus, no, bago siya isinilang sa mundong ito, marami rin silang pinagdaanan. Hindi naman nawala yung pinagdaanan nila eh. Nandun pa rin yun. Pero nakayanan nila, no? Because God redeemed it with His presence. God redeemed it with your presence. When God is with you, your pain gains purpose. Yeah, that one. When God is with you, your pain gains purpose. May dahilan kung bakit ka nasasaktan. Alam niyo po, wag niyong sayangin yung sakit na yan. Wag niyong sayangin yung mga naranasan niyo. Wag niyong ulit-ulitin, wag niyong balik-balikan. Maging lesson po sa inyo.
yung mga struggles na yan, yung mga hardships na yan, that has a purpose. May dahilan po ang Panginoon kung bakit nangyayari. Amen. God's presence does not remove struggle, it redeems it. And number three, God with us means God for us. God with us means God for us. Gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga nandito, ikaw man, ang pakiramdam mo sa sarili mo, ang dumi-dumi mo, ikaw man, ang tingin mo sa sarili mo, napakalaki ng pagkakasala mo, Jesus came not to condemn you, but to save you. Kaya ka nandito ngayon nanonood, gusto kang iligtas ng Diyos. And Christmas declares, God is not against you. The birth of Jesus ay nagpapatunay, God is not against you. God has not abandoned you. God has stepped into your story. Amen. If God came this close, ibig sabihin, He is not giving up on you. God will never give up on you. Hindi siya magkukwit sa'yo. Baka tayo yung posibleng mag-quit eh. Tayo yung posibleng bumitaw sa Lord, pero si Lord, He will never do it. He will never do it. He is not giving up on you. There's no condemnation, only salvation in the presence of God. The manger points to the cross, and the cross proves that God is for us. Ganda po nun, di ba? Nagsimula ang lahat sa sabsaban at nagtapos sa krus. Parehong mahirap. Isinilang sa isang mahirap na sitwasyon, namatay sa mahirap na sitwasyon. May mas hirap pa po ba doon? And the cross, that cross proves that God is for us. God is for us. Amen. Hindi ka susukuan ng Diyos. Kahit nasukuan mo na yung sarili mo hindi ka pa rin susukuan ni Lord. Hindi siya magba-back out. Pinatunayan niya yun, yung pagmamahal niya na yun, nung time na siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Iniisip niya ang ating kaligtasan. Iniisip niya ang buhay na walang hanggan kasama tayong lahat. Sino ka para sukuan ng sarili mo kung merong Diyos na kailanman na hindi ka sinukuan? Boom. Sino ka para sukuan ng sarili mo kung merong Diyos na kailanman ay hindi ka sinukuan? Grabe yun. What a word, what a revelation. Huwag kang sumuko. May Diyos. Grabe yun. Sino ka? Ganda nun ha. Thank you Lord sa revelation na yun. Ikakapi ko lang kasi ang ganda nun. Totoo, powerful yun. Powerful. Amen.
Number 4 and the last. Parang feeling ko lagpas na ako ng... Pasensya na, sabi ko kanina 30 minutes lang ako sa mga first-timers. Wala masarap share ng word no? Iba. Parang ayaw na nating umalis Number 4, God's presence calls for our response. God's presence calls for our response. Pinipigilan ko umiyak kasi pag umiyak ako magtutuloy-tuloy, di tayo matatapos dito. Ang presensya ng Diyos ay tumatawag po sa ating pagtugon. That name of Jesus, Emmanuel, invites us to draw near. Iniimbitahan po tayo ng Diyos ngayon na lumapit sa Kanya. Kung ang pakiramdam natin ngayon ay nakakapagod na, nawawalan ka na ng gana, can you respond to that invitation? Pwede bang sa oras na ito tumugon ka sa panawagan ng Diyos na lumapit sa Kanya? Si Lord nga, lumapit siya sa atin God came close to us. Will we open our hearts? Will we open our hearts? Alam niyo po, ang presensya ng Diyos ay regalo Pero yung relationship, it's your choice. Nandiyan naman lagi ang presence ni Lord. Pero choice mo kung gusto mong makilala siya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ngayon pong darating na Kapaskuhan, it is not just something we celebrate. Hindi ito isang bagay lang na sineselebrate. It is someone we receive. It is someone we receive. Tatanggapin mo ba ang pinakadakilang regalo na binibigay sa'yo? Emmanuel is inviting you to draw near to Him. Mas mapalapit tayo sa Diyos. Alam niyo po, during the 4 months of doing live stream, ako po mismo ay nakakaranas na parang, Lord, mas nade-develop din talaga ako. Kasi imagine niyo po, araw-araw ako nag-share at araw-araw kayo nakikinig. Nararanasan natin na mas gusto pa nating mas mapalapit sa Lord. Mas gusto natin na mas makilala pa po siya. Sobrang gustong-gusto natin, no? Nagkaroon tayo ng kakaibang hunger sa Word of God. Nagkaroon tayo ng kakaibang thirst sa presence ni Lord. And that is something na nakukultivate sa live stream na ito. Amen. Yung presensya niya na hinahanap-hanap po natin. Na parang may kulang kapag hindi tayo nakapag-pray, kapag hindi tayo nakapag-devotion, kapag hindi natin kapag wala tayong personal quiet time with God, parang kulang. So again, tumugon po tayo sa panawagan ng ating Panginoon. God comes near in our brokenness. God's presence does not remove struggle, it redeems it. God with us means God for us. And God's presence calls for our response. At isa rin po kung bakit tayo nagde-devotion dito. Kasi po, actually,
ang susunod nito ay dapat kayo mismo ang nagkakaroon ng personal devotion sa Lord. Ako po I am doing my best to stir up that desire and passion inside you. Ako po ay nandito lang para i-guide po kayo na kayo po mismo personal na magkaroon ng relasyon sa Lord. Amen. So this is just me sharing the gospel, inspiring people to build that kind of relationship with God. Yes. At yun ang gagawin natin next year. Sino excited na? Excited na tayo next year? Dahil marami tayong program next year, may gagawin po tayo. No? By next year, mga magulang at mga kapatid, magkakaroon ng malaking pagbabago sa atin pong live stream. Kasi po, naka 5 months na po tayo at gusto ko po na next year ay ma-develop na po natin ang personal relationship natin sa Panginoon. So, let's see kung paano yung magiging program po natin, but this will be this is something na ma-excite po tayo. Okay? At make sure po na makapag-download kayo ng Zoom. Okay? Kasi sa Zoom po tayo doon ako minsan magtuturo sa inyo. Okay? At make sure na nasa group chat po kayo. Make sure na nasa group chat po kayo. Okay? Yes, maganda. Talagang matututo tayo at lalalim po tayo. Yeah. 2026 is something for us in our community. Grabe. Iba yung mga nilalagay ni Lord sa isipan ko. Yes. Okay? So, make sure na naka-add kayo sa GC, naka-add kayo sa FB community. Kasi kung hindi tayo makakasunod. Sa lahat ng gusto na makasunod, make sure na nasa GC po kayo. Okay? May mga ihahanda tayo for next year. So yeah, that's our devotion. So ask yourself these 3 questions. Okay, lahat ng mga gusto mag-join, mag-chat kayo sa akin sa FB Messenger or dito sa TikTok. Okay, mag-chat kayo, isasend ko sa inyo yung link ng atin pong mga social media platforms. Zoom po, sa Zoom, mag-download kayo sa Play Store ng Zoom or sa Apple Store ng Zoom application. Yes po, feel free to join. So heaven comes near, God with us, at merong inaasahan sa atin si Lord. You cannot encounter God's presence and remain unchanged. Hindi pwedeng walang mababago sa'yo, kapatid. Hindi pwedeng walang mababago sa'yo. May pagbabagong makikita sa buhay mo kapag naranasan mo ang presensya ng Panginoon. So God is with us in sorrow. God is with us in waiting. God is with us in hope. So this coming Christmas po, may we stop running from God and start resting in His presence. Do not run, but rest in His presence. Lahat ng gusto mag-join, chat kayo sa akin sa FB Messenger or dito sa TikTok. Amen! So that's our devotion, our Sambang Gabi Night 4. So from waiting, Night 1, preparation, Night 2, obedience, Night 3, God with us, Night 4. Sino po dito ang nakakakompleto na ng 4 na gabi? Ma'am, baka bukas, pasensya na, bukas wala naman akong gagawin ng umaga, so baka mag-upload ako sa YT nung 4 na teachings na to. Okay? I-upload ko po sa YT para mabalikan nyo po. Ayan. So, sa lahat ng mga nakakompleto ng 4 na gabi, congratulations. Sa mga hindi, balikan nyo sa YT. Okay? Balikan nyo sa YT. I-upload ko po. Para mabalikan nyo.
Yes po, meron tayo tomorrow morning. See you tomorrow morning sa atin pong devotion. Kapag nag-chat kayo sa akin, nandun na lahat ng mga link. Okay, kung naghahanap kayo ng YT, nandoon na yon sa link na sinend ko po sa inyo. Balikan nyo lang po. Bukas po around 8 to 9 kasi po pag Sabado, 'di ba? Medyo syempre pahinga-pahinga nyo yan. So kahit mga 8 or 9 AM po. Okay, Ate Lezzie. God bless po. Sa gabi, wala po tayo kapag Saturday. Yeah, wala pong Saturday kapag gabi. Ay, mga kapatid, pwede pala bukas ng umaga yung magiging teaching natin ng night 5. Okay? So bukas ko ituturo yung supposedly pang gabi bukas kasi wala tayo ng gabi. Okay? So dapat nandoon kayo sa umaga. Okay, praise God. Oo nga, para kaka-Sunday lang. Ang bilis ng araw. Sa Sunday, meron pa rin tayo sa gabi. Kasi nga, kailangan makompleto natin yung siyam na gabi. Siyam na araw. So, meron tayo sa Sunday night. Okay? Yan. So, basta make sure na nasa group chat kayo para updated kayo palagi. Okay? So, maraming salamat po. Tayo po lahat ay mag-pray na for tonight. Salamat sa presence ni Lord. Salamat sa napakasarap na presensya ng Panginoon araw-araw. Yung grounding session natin, ibabalik natin after ng atin pong 9 nights ng Sambang Gabi. Okay? So, can we just say, I love you, Lord? Yan. I love you, Lord. Sabihin natin, I love you, Lord. Kasi napakasarap ng presence ni Lord, di ba? Mahal na mahal talaga natin siya. Hindi natin ipagpapalit yon kahit saan. No, kahit ano pa yung mga meron at i-offer ng mundong ito. At mga kapatid, by the way, announcement before I pray, ay yung Box of Blessing operation po natin ay gagawin na po natin sa January. Okay, para hindi po tayo makasabay sa kabisihan ng pagbibigay ng mga regalo this coming December. At least tayo ang unang magbe-bless sa kanila sa unang linggo ng January. So, pwede pa po tayong sumuporta, pwede pa po tayong magbigay ng atin pong financial support or any in-kinds or donation sa atin pong Box of Blessing na ibibigay po natin sa mga tribo sa Aurora next year, January. Alright? So, tuloy-tuloy pa rin po ang mga missions po natin, tuloy-tuloy pa rin po ang mga ginagawa po natin na pagtulong at pagmamalasakit sa mga tao hanggang ang lahat ay makakilala sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa lahat. And by the way, umaabot na po ata ngayon ng 15 or parang nasa ganon, 15 to 18K ang mga nalilikom po natin for our Box of Blessing. All for the love of God. Praise God! Praise God po. So, purihin po ang Panginoon. God is so good. So, mag-pray na po tayo. Praise God. Marami pong matutulungan. Maraming matutuwang mga bata. Praise God. Hi! Praise God sa inyong mga buhay. Salamat po. Ako po, hindi ako nakapag-youth summit. Yeah, kasi may Christmas party po kami kanina sa barangay. So, congratulations din po sa lahat ng mga newly licensed professional teacher po natin. Palakpakan natin si Lord. Sa community, napakadaming mga testimonies. Shout out sa mga KKBYan na umattend ng Youth Summit at ngayon ay nagpapahinga na. Palakpakan natin si Lord. God bless. Yan, Giancarlo Mendoza, sa lahat ng mga delegates ng Youth Summit sa Smart Araneta Coliseum. God bless you po. We are so happy and blessed na makita mga new generation ng mga kabataan na nagpapatuloy po sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Battle mode on. God bless you. KKBNYan Warriors. Okay, so mag-pray na po tayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence tonight. Palakpakan nga ulit natin si Lord. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagsamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Purihin ka ngayon at magpakailanman, Panginoon.
We run out of words, Lord. Hindi namin alam kung paano po kami magpapasalamat sa iyo. Punong-puno ang aming mga puso, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo, sa pagkilos mo, sa iyong presensya. Na lagi po naming nararamdaman, Panginoon, kailanman hindi po kayo naging madamot. Sa lahat ng mga nangihina, sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa, sa mga nanlalamig ang relasyon sa iyo, nandyan ka para ituwid po kami, nandyan ka para paalalahanan po kami. Sa mga panahon na kinokondem namin yung sarili namin, sa mga panahon na pinapasukan kami ng kaaway, ng mga maling kaisipan, nandyan ka para paalalahanan kami na kami ay mga anak mo at mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya Lord, sa araw po na ito, sa gabi pong ito, pinapasalamatan ko po ang iyong dakilang presensya na naranasan po ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pagtuturo, pagtutuwid mo. Salamat, you are our Emmanuel. You are always with us. Panginoon, nandyan po kayo para po sa amin. Hindi ka kailanman nang iwan, hindi ka kailanman nagpabaya, hindi ka kailanman tumalikod. At sa pagkakataon pong ito, Lord, wala po kaming ibang nais. Wala po kaming ibang panalangin, Panginoon, kundi mas maranasan pa namin ang iyong presensya, mas lumalim pa po kami sa inyo, Panginoon. At mas maibuhos namin ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We just want to express our heartfelt love, heartfelt gratitude, Lord. Salamat. Matatapos na po ang taong 2025. Grabe, Lord. Napakadami naming pinagdaanan. Pero napakadami mo ding mga biyaya, pabor at pagpapalang pinaranas sa amin. And tonight, Lord, buksan mo po ang durungawan ng kalangitan. Ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid sa lugar na ito. Hindi ko man po maisa-isa ang mga prayer request nila. Pwede niyo po bang i-type ang mga prayer request nyo sa oras po na ito kahit hindi ko man po mabasa. But Lord, as they are typing their prayer request, Lord, in the name of Jesus, lahat ng lalabas sa live comment na ito ng mga panalangin, lahat ng mga lalabas, Panginoon, na prayer request, Lord, kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka. Gumawa ka ng himala at pagpalain mo ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. I don't know what it is, Lord God, but you know all the things that they need. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, according to their faith, let it be done. Ang mga tao na kanilang pinapanalangin may sakit at karamdaman, let there be, Lord, healing, miracle upon them. In Jesus' name. Lahat ng mga nangangailangan ng financial breakthrough, yes, Lord, bless them. Not for their own sake, Lord. Hindi mo sila pagpapalain para sa kanila lang. Magiging daluyan sila ng pagpapala, Panginoon, sa buhay ng ibang mga nangangailangan po sa inyo. Tanggalin mo ang karamutan. Tanggalin mo, Panginoon, ang greediness sa amin. In Jesus' name, we are blessed to be a blessing. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga prayer requests po na ito. Lord, anoint this prayer request. Answer them, Lord, in your most perfect time. Ang approval ng visa, ng job application, ang magandang resulta ng laboratory ay mararanasan po nila. Ano man ang desire nila, kahit trabaho, Panginoon, ay ipagkaloob mo po sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ano man pong mga pagsubok na kanilang kinakaharap, mapagtatagumpayan po nila ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang kasama nila, Emmanuel. You are with us. Let there be, Lord, restoration in every broken relationship, even in broken families, Lord God. Hallelujah. Let there be peace of mind sa mga tao na may anxiety and depression. Ang mga may suicidal thoughts, hindi matutuloy, Panginoon, sapagkat magkakaroon ng bagong kahulugan ang kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Maraming salamat. Lahat po ng mga backsliders, lahat ng mga taong nanlamig ang pananampalataya sa iyo, binubuhusan mo ng alab sa oras na ito.
Kami ay magiging passionate na kilalanin ka dito sa live stream. Araw-araw kaming makikinig, manonood, matututo, mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. And you will always be with us. Our Emmanuel, maraming salamat. You are always with us. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga tao, Panginoon, na dumaranas po ngayon ng injustices, ng unfair treatment. Panginoon, bless their hearts. Magpakumbaba po kami, Panginoon. Be with us, Lord. Be with us. In Jesus' name. Lahat ng mga transaction po nila, Panginoon, pinapanalangin ko rin. Magkaroon ng done deal, Lord God, in Jesus' name. Lahat ng mga may mga hanap buhay, nasa sales, Lord God, pataasin mo ang sales nila, magkaroon sila ng big fish client, Lord, customers, Lord, that will support their businesses. Even lahat ng mga nag-a-affiliate sa TikTok, in Jesus' name, bless them, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito. Pinagkakaloob namin sa iyo lahat ng mga panalangin ito. Ang bawat buhay, Panginoon, ay ingatan mo. Magkaroon po kami ng long, healthy, and satisfying life. All for your glory alone, O God. And we rebuke the works of the enemy. Lahat ng gawa at plano ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa aming buhay because we are covered by the precious blood of Jesus. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat pamilya namin. Buuin mo po kami. Pagpalain mo, ingatan mo, Panginoon. Ano naman po ang mga unspoken prayer request pa po namin, Lord. Kayo po ang nakakaalam nito. Kayo na po ang bahalang kumatag po nito, Lord. Maraming salamat po. And I just declare, Lord, Jesus is Lord over our lives, over our family. Jesus is Lord. God bless the Philippines. God bless the nation of the Philippines. Panginoon, magluklukan ng mga tamang leaders sa aming bansa. Tanggalin mo sa posisyon ng mga kurakot, ng mga corrupt leaders ng aming bansa, Panginoon, in Jesus' name. Palitan mo ng mga tamang taong may takot sa iyo, Panginoon. Mga taong may malinis na track record, in Jesus' name. Mga tao, Panginoon, na may tunay na malasakit sa bayan at sa mga tao, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, God bless the Philippines, Lord. God bless our land. God bless all the Filipino people. God bless all our OFWs, Lord. Pagpalain mo sila kahit nasa ang lugar sila, Panginoon. Ingatan mo po sila. Pagpalain mo ang bawat Pilipino saan man sa mundong ito, Panginoon. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat ng mga panalangin aming iniusal. Alam po namin, Panginoon, that these prayers will not come back to you empty and void, Lord, in Jesus' name. Tugunin mo po ito in your perfect time, in Jesus' name. Maraming salamat po. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Pagpalain mo ang lahat ng magulang, ang lahat ng anak, Panginoon, magkaroon ng maayos na relasyon ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Pinupuri ka namin ngayon at magpakailanman. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Amen and Amen!